Alam nyo ba na sa likod ng mga magagandang mukha na nakikita natin sa screen ay may isang madilim na katotohanan na sumisira na pala sa buhay ng maraming tao? Sa China, hindi lang basta vanity o pagpapaganda ang dahilan kung bakit ipinagbawal ang mga beauty filter, kundi dahil naging sandata na ito para sa malawakang panloloko. Isipin nyo, isang pindot lang sa cellphone ay nagagawa ng magmukhang diyosa ng isang tao, at dahil sa perpektong anyo na ito, libo-libong fans ang nahuhulog sa bitag hanggang sa maubos ang kanilang pera. Hindi lang ito usapin ng simpleng pag-edit, kundi isang seryosong problema na nagdulot ng pagkakabaon sa utang at pagkakasira ng mga pamilya. Pero ang malaking tanong dito, bakit nga ba hinahayaan ng mga kumpanya na mangyari ito at ano ang kapalaran ng mga lalaking nagbigay ng lahat para sa isang ilusyon? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. May mga kwento na talaga namang nakakaawa dahil ang mga biktima ay hindi lang basta nanonood, kundi seryosong nakikipag-ugnayan sa mga streamers na ito. Halimbawa na lang, may isang lalaki na nagpadala ng mahigit 800,000 yuan dahil naniwala siya na magiging sila ng paborito niyang streamer. Sa loob ng isang taon, 4 na beses lang silang nagkita at ni hindi man lang sila nagkahawak ng kamay. Pero sige pa rin siya sa pagpapadala ng pera dahil sinabihan siya na ito ang tanging paraan para mapatunayan ang kanyang pagmamahal. Ang masakit pa nito, nalaman niya na hindi lang pala siya ang biktima dahil may 4 pang ibang lalaki na ginagatasan din ng parehong streamer. Ang mga ganitong kaso ay hindi na bihirang mangyari dahil ang buong sistema ng streaming ay sadyang ginawa para pagkakitaan ang emosyon ng mga tao. Ang nakakagulat pa rito, ang mga kumpanya mismo ng mga streamers ay may mga lesson o turo sa kanilang mga talent. Sinasabihan nila ang mga streamers na huwag tatanggap ng pera sa pribadong paraan o yung direkta sa kanilang bank account. Bakit? Dahil kapag dumaan ang pera sa platform o sa mismong app, legal itong mahahati sa kumpanya at sa platform, kaya hinding-hindi na ito pwedeng mabawi o ma-refund ng biktima kahit pa magdemanda sila. Ito ay isang sistema na sadyang idinisenyo para iwasan ang pananagutan sa batas habang patuloy na kumikita mula sa mga taong nalululong sa virtual na ganda. Dahil sa hirap ng buhay ngayon, marami ring mga estudyante sa universidad ang mas pinipiling mag-stream na lang kaysa maghanap ng disenteng trabaho dahil mas mabilis at mas malaki ang kita rito. Sa gitna ng bagsak na ekonomiya at kawalan ng trabaho, ang mabilis na pera mula sa streaming ang naging takbuhan ng marami, pero ang kapalit naman nito ay ang pagkawala ng tunay na halaga ng pagkatao. Ang kagandahan ay hindi na pinaghihirapan o bunga ng disiplina, kundi gawa na lang ng teknolohiya para makakuha ng atensyon at pera. Ang pagbabawal ng China sa mga filter na ito ay isang paraan para gisingin ang publiko mula sa isang panaginip na unti-unti nang nagiging bangungot para sa lipunan. Sa gitna ng mga naglalakihang gusali at makabagong teknolohiya sa China, may isang tahimik na gulo na nagaganap sa mundo ng internet at pakikipagrelasyon. Kung dati ay sapat na ang ganda para kumita ng milyon-milyon sa live streaming, ngayon ay biglang nagbago ang ihip ng hangin dahil sa mga bagong batas ng gobyerno at sa pagbagsak ng ekonomiya. Ang mga sikat na streamer na umaasa sa mga beauty filter ay hindi na lang basta pinagbabawalang mag-edit ng mukha, kundi unti-unti na ring nawawalan ng mga tagahanga na handang gumastos para sa kanila. Hindi na lang ito tungkol sa kung gaano kakinis ang iyong balat sa harap ng kamera, kundi tungkol na sa kung paano naubos ang pera ng mga tao sa isang mundong puro lamang pala ilusyon. Ngunit ang mas malalim na tanong dito ay ito: seryoso nga ba ang gobyerno na linisin ang moralidad ng publiko o sadyang gusto lang nilang kontrolin kung saan napupunta ang pera ng bayan? Sa likod ng mga bagong regulasyon na ito, marami ang naniniwala na ang gobyerno ng China ay kumikilos dahil ang malaking pondo na dapat sana ay napupunta sa mga totoong negosyo o sa real estate ay napupunta lang sa mga virtual gifts. Dahil sa krisis sa ekonomiya, mas mahigpit na ang pagbabantay sa bawat sentimo na dumadaloy sa internet.
Sinasabi ng ilang eksperto na ang mga live streaming rewards ay mahirap buwisan at kontrolin, kaya naman mas pinili ng mga awtoridad na limitahan ang ganitong klase ng industriya. Para sa mga ordinaryong tao, ang pakiramdam nila ay nakikialam lang ang gobyerno dahil hindi direktang napupunta sa bulsa ng pamahalaan ang kita mula sa mga digital goddess na ito. Ang ganitong sistema ay hindi lang limitado sa cellphone o computer dahil pumasok na rin ito sa usapin ng kasal at pamilya. Isang malaking issue ngayon sa China ang tinatawag na dowry o ang perang ibinibigay ng lalaki sa pamilya ng babae bago sila ikasal. Sa loob ng 10 taon, tumaas ng 10 beses ang halaga ng dowry hanggang sa umabot na ito sa mahigit 300,000 yuan na hindi pa kasama ang mga alahas na ginto. Dahil dito, maraming lalaki ang nagsasawa na at nagiging matalino na pagdating sa pera. Sa Shanghai, ang mga lalaki ay hindi na basta-basta nagpapaloko sa mga babaeng ang tanging habol ay pera o ang tinatawag nating mga gold digger. Kapag narinig na nila ang usapin tungkol sa pera o ang pagpapasulat ng pangalan sa titulo ng bahay, agad silang tumatalikod at umaalis sa usapan. Dati ay napakasikat ng mga tutorial kung paano makakakuha ng pera mula sa mayayamang lalaki, pero ngayon ay wala na itong silbi dahil marami sa mga lalaki ang wala na ring pera. Ang mga babaeng umaasa sa kanilang ganda para mabuhay ng marangya ay nagsisimula ng magpanik dahil wala na silang mapagkunan ng kita. Ang realidad sa taong 2026 ay simple lang. Kung ang ekonomiya ay mahina, ang mga ilusyon ng mabilis na yaman ay madali ring maglalaho. Ang ganda na gawa ng teknolohiya ay hindi na sapat para mapanatili ang isang relasyon na ang tanging pundasyon ay investment at return. Sa puntong ito, mapapansin natin ang isang kawili-wiling kasabihan na lalong nagiging popular ngayon. Ang pera ng lalaki ay para tingnan ng mga babae pero hindi para gastusin nila. Kung dati ay tila biro lang ito, sa taong 2026, mas naiintindihan na ito ng mga kalalakihan kaysa sa mga kababaihan. Kahit ang mga lalaking mayayaman at walang asawa ay ito na ang bukambibig araw-araw. Pero hindi ibig sabihin na kapag mahina ang ekonomiya ay mawawala na ang mga taong ang tanging habol ay pera. Ang totoo, kapag hindi na gumagana ang mga peking ganda at teknolohiya, doon lang lumalabas ang kawalan ng tunay na halaga sa likod ng mga ito. Ang dapat nating pag-isipan ay kung mayroon pa nga bang paraan ng ating lipunan para kilalanin ang halaga ng isang tao nang hindi nakadepende sa kanyang hitsura o sa dami ng kanyang pera. Ang kaguluhan sa industriya ng streaming sa China ay malinaw na resulta ng pagbagsak ng tamang asal. Para lang makakuha ng tips o regalo, maraming streamers ang walang kahiya-hiyang ginagamit ang kanilang ganda at kung ano-anong kwento ang iniimbento hanggang sa umabot na sa punto na nagmumura na sila sa harap ng kamera para lang mapansin. Sa ilalim ng paniniwalang mas mahalaga ang pera kaysa sa dangal, maraming kabataan ang naniniwala na ayos lang na pagtawanan ang mahirap, huwag lang ang mga taong kumikita ng malaki kahit sa maling paraan. Ang ganitong pag-iisip ay malayo sa tradisyonal na kultura kung saan ang tunay na kagandahan ay hindi nakikita sa labas na anyo. Sa kasaysayan, ang hitsura ng isang tao ay refleksyon ng kanyang kalooban at disiplina sa sarili, hindi ng kapal ng makeup o ganda ng filter. Ang pagdami ng mga streamers na pera lang ang habol ay hindi lang basta pagpili ng masamang landas, kundi resulta rin ng matinding hirap ng buhay. Kapag ang mga trabaho ay nawawala at ang kita ay hindi na sapat para mabuhay ng maayos, ang mabilis na pera at mga shortcut ang nagiging mitya para subukan ang streaming. Mababa ang harang para makapasok dito at mabilis ang balik ng pera, kaya naman maraming kabataang babae ang mas pinipiling mag-stream kaysa magsumikap sa mahaba at mahirap na proseso ng pagtatrabaho. Sa huli, ang problemang ito ay hindi kayang lutasin ng ilang mga batas o pagbabawal sa mga filter. Ang tunay na solusyon ay nasa pagbabalik ng respeto sa marangal na pagtatrabaho at pagpapakatao. Kapag hindi na tayo umaasa sa mga ilusyon sa screen, doon pa lang natin masisimulan ang tunay na buhay na may saysay. Sa tingin nyo, darating pa kaya ang panahon na mas pahahalagahan natin ang sipag kaysa sa dami ng likes at virtual gifts sa internet? I-share mo naman ang sagot mo sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe
para sa mas marami pang updates gaya nito.